Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Pag-alis ni Princess Ningyan ay napamura si Shinlang Ono sambit niya sa kanyang isip sa tingin niya sa ngayon siya ay nakapasok na sa second stage, mukhang talaga raw palang si Brother Yun Mengzi ay isang remarkable na tao. Sa sumunod na araw sa merkada ng Capital City ay makikitang iniharap sa mga tao yung mga individual na sumunog sa templo, ipinahayag ng isang eunuch na ang emperor ay nagbigay ng order na ang dosenang mandirigma ng Qiang State na sumunog sa Sage Temple ay i-execute in public. Inangat ng mga Dark Knights ang kanilang mga espada bilang pagsunod sa utos ng Emperor, nagsitalsikan ang mga dugo na nagdulot ng kasiyahan sa mga mamamayan ng Capital City. Nice work sigaw ng mga mamamayan umano'y binastos ng mga ito ang kanilang Sage Temple ang mga taong ito na nagmula sa Qiang ay deserve na mamatay, long live the Emperor paulit-ulit na sigaw nila. Idinagdag ng eunuch na ang emperor ay nag-issue rin ng decree ukol sa pagkundina sa Qiang State, ang ginawang pagsunog ng mga tao nito sa Sage Temple ang Yu State ay kailangang mabigyan ng kapaliwanagan dahil kung hindi, ang mga ito ay haharap sa comprehensive sanctions na ipapataw ng Yu State at tatanggapin ang galit ng mga mamamayan nito. Ang pag-execute sa mga envoys ng Qiang State ay nagdulot ng galak sa mga mamamayan at opisyal ng Yu State. Nang si Emperor Ning Yuanxian ay nag-propose na bumuo ng grupo ng mga envoy bilang pagpuna sa hari ng Qiang State, karamihan sa mga foreign affairs officials na nagmula sa Hanglo Temple ay suyang-suya at maging ang mga batang opisyal mula sa Ministry of Rights ay nag-scramble upang gamitin ang kanilang mga koneksyon sa takot ng pagpapatala sa tungkulin ukol sa isang misyon na ang kamatayan ay kasiguruhan, walang chance of survival at sa sandali ring ito, tumungo si Shinlang sa hall ng Emperor. I'll go sigaw niya siya raw ay tutungo doon, siya ay tutungo doon para sa dignidad ng Emperor. Umano'y para sa dignidad ng Emperor at dignidad ng Yu State, siya ay nakahandang i-representa ang Yu State at tumungo doon sa Qiang State. Siya ay nakahandang kundi na ang hari ng Qiang State paaaminin sa kanyang pagkakasala, sisiguruhin niyang ang Qiang State ay magbibigay ng isang eksplenasyon na makakapagpa-satisfy sa lahat. Gayunpaman dagdag niya sa Emperor siya raw ay isang hamak lang na commoner, kaya ang gagawin niyang pagre-represente sa Great Yu State kung sakali ay maaaring magdala ng kahihiyan. Sinabi ng Emperor na kung ganun igagawad niya rito ang status bilang Imperial Academy student, hindi bibigyan niya raw ng utos ang Ministry of Rights na gawaran ito ng titulo bilang scholar. Makalipas ang isang araw ang Emperor ay muling nag-issue ng decree inappoint si Shinlang bilang 8th rank registrar ng Hanglo Temple, at sa sumunod na 2 pang araw ay muling nag-issue ng decree ang Emperor iginawad kay Shinlang ang titulong Honorary Court Counselor kaakibat ang 7th rank status. Magmula noon ay binasag ni Shinlang ang dekadang taong record ng korte ng Yu State dahil sa kanyang achievement, isang promosyon mula sa pagiging scholar patungo sa pagiging opisyal, umangat sa 1 rank patungo sa 7th rank sa loob lang ng 5 araw. Gayunpaman ang higit na mas nagpasaya kay Shinlang, ay ang balita ng pagdadalang tao ni Xiaobing. Makalipas ang 2 pang mga araw ay muling nag-issue ng decree ang Emperor, sa residence ng Jin family sa Capital City ay ipinahayag ito ng isang eunuch. Umano'y ang Emperor ay inatasan si Shinlang bilang envoy na siyang magle-lead sa delegation na tutungo sa Qiang State, magkukundina sa hari ng Qiang, at mag-e-ensure sa dignidad ng Yu State. Sa sumunod na araw ay 100 cavalrymen ang nag-escort kay Shinlang palabas ng capital upang tumungo sa Qiang State, siya rin ay sinamahan ni Princess Ningyan ng ilang milya sa kanyang pag-alis. Shinlang sambit nito ito raw ay amazing talagang ito raw ay isang tunay na bayani, wag daw itong mag-alala dahil kapag ka ito ay namatay siya na ang bahala kay Xiaobing. Hapalag naman ni Shinlang sa kanyang isip ang tigress na ito, kung wala itong sasabihing maganda wag na lang daw sana itong magsalita. Shinlang dagdag pa ni Princess Ningyan umano'y kahit na ang paglalakbay nitong ito patungo sa Qiang State ay lubhang napakamapanganib, dapat wag daw itong mawalan ng pag-asa at magsikap na makasurvive. Shinlang hindi raw ba't gusto nitong matulog katabi niya,
Pues wag daw itong mag-alala dahil kapag ka ito ay nakabalik ng buhay hahayaan niya ito, umano'y palagi niyang tinutupad ang kanyang mga binibitawang kataga. Tiger sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip tinutokso raw ba siya nitong mga lunya? Dagdag niya pa umano'y kapag ka narinig ng Emperor ang mga bagay na ito tiyak na siya ay kakapunan nun, muling naalala yung mga stages na nabanggit ni Yun Mengzi mukhang ang kanyang brother yun daw pala talaga ay isang extraordinaryong tao. Brother lang sabat naman ni Yun Mengzi nagsabing ang paglalakbay na ito patungo sa Qiyang State ay mayroong layong libong milya, kailangang i-seize daw nito ang oportunidad mag-breakthrough mula sa kanyang inner tabo, at hanapin ang bago nitong sarili. Napaiyak si Shin lang sa kanyang narinig siya raw ay hinihikayat nitong mga lunya sa napaka-elegant at refined na paraan, ang brother niya na ito ay talaga rong napaka-talented. Samantala sa Qiyang State naman isang buwan na ang nakararaan, mayroong smallpox na sumalanta. Ang brutal na hari ng Qiyang ay piniling patayin ang lahat ng mga na-infect ng smallpox na ito, inilibing on the spot. Gayunpaman sa kabila ng katotohanang libo-libong tao na ang pinapatay ng hari ng Qiyang, ang epidemyang ito ay hindi pa rin nila nagawang makontrol sa halip ay mas lalo pang lumala. Ang smallpox na nagbi-breakout sa Qiyang State bawat 4 o 5 taon ay sumalanta sa pagkakataong ito dala ang unprecedented na ferosidad, para sa mga mamamayan ng Qiyang ito ay mistulang divine retribution. Sa dami na nang namatay ang hari ng Qiyang ay naalog, ang kanyang puso'y nabalot ng inig. Oh God, pakawala niya sa emosyonal na paraan ang nagawang mali ng mga tao ng Qiyang upang marapatin ang kaparusahang ito. Ilang mga tao pa ang mamamatay sa walang katapusang malaimpyernong kalamidad na ito, kapag ka ito ay nagpatuloy pa ito na ang magiging katapusan ng kanilang Qiyang State. Samantala, sa Great Snow Mountain naman ng Qiyang State ay makikita ang warrior na ito, hindi makapaniwalang siya ay isasalang ng kanyang master sa isang blind date. Lumalabas na ang mandirigmang ito pala ay si Princess Alanana ng Qiyang State, 25 taong gulang at minsan nang hinirang bilang pinakamalakas na babaeng mandirigma ng Qiyang State. Siya na si Alanana saad niya pa siya na si Alanana ay hindi kailangan ang lalaki, siya raw sana ay maaari pang manatili sa Great Snow Mountain sa susunod na 10 taon gayunpaman gusto ng kanyang master na siya ay sumalang sa isang blind date, papaano raw ito nangyari? Siya na si Alanana ay isang fearless hero, anong uri naman daw ba ng lalaki ang makaka-conquer sa kanya sa mundong ito? Bawat isa sa mga lalaking narito kung ikukumpara sa kanya ay napakapandak at napakahina, ang mga ito ay magmimistulang bata lang kung itatabi sa kanya. Nung si Alanana ay 8 taong gulang pa lang siya ay mayroon ng tangkad na 1.7 meters, sa edad na 13 ay mayroon ng tangkad na 1.9 meters at nakapatay na ng hindi mabilang na mga tao. Siya nga pala kung sa feet tayo magbabasi, ang tangkad ni Alanana na 1.9 meters ay nasa 6'2". Siya ay naging tanyag sa kabuuan ng Qiyang State bilang Hell Princess, siya'y napaka-makapangyarihan at brutal. Sinasabi ng karamihan na siya ay cursed at hindi nalalagpas pa sa edad na 30, hanggang sa 10 taon na ang nakararaan siya ay nagawang malupig ng isang stunning beauty gamit lang ang isang daliri. Sinabi ng master na ito kay Alanana na ang killing intent nito ay labis-labis at kung hindi mati-train ng maayos, maaaring talagang ito ay hindi nalalagpas pa sa edad na 30. Nililigawan mo ang kamatayan retaliate ng Hell Princess sa kasamaang palad, sa napaka-swift na galaw siya ay tinalo ng sinasabing stunning beauty na ito sabay lahad na magmula sa araw na ito ay magiging disciple niya na at bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan maririnig ang pagbubuntong hininga ni Alanana sa kanyang pagpapatuloy sa kanyang paglalakbay. Samantala, sa tugatog naman ng Snow Mountain ay makikitang nakatayo ang isang individual, ang mismong naturang stunning beauty kabilang sa mga top martial masters ng mundo, walang iba kundi si Zhu Yin, ang beauty ng Hilaga walang kapantay at mapagmataas, ang kanyang unang tingin ay maaaring magpabagsak ng isang lungsod at ang kanyang pangalawa ay makapagpapabagsak ng isang bansa. Sister Zhu Yin bungad ni Grandmaster Zongchuk magda 20 taon na raw, ngunit tila wala rong nagbago rito sa halip ay mas bamata pa ito. Brother Zong tugon naman ni Master Zhu Yin magda 20 taon na, ito ay tumanda na. Well saad ni Grandmaster Zongchuk ang imperyo ay bumagsak ang kanyang master ay bigla na lang namatay bukod pa dun siya ay exhausted na, kaya paano naman daw ba mangyayaring siya ay hindi tatanda.
Idinagdag na hindi raw ba't dapat na magkakaroon ng blind date ang disciple nito kay Domi kaya bakit nito hinayaang umalis ang disciple nito. Sumagot lang si Master Zuyin na kapag ka ang tadhana'y nakatakda, hindi na kailangan pa ng effort ito ay magaganap ng kusa. Bukod pa dun siya ay nalalapit na sa kanyang katapusan, gusto niyang spare ang batang iyon mula sa pagtunghay sa kanyang kamatayan. Sister sambit ni Grandmaster Zongchuk talaga raw bang wala ng paraan upang ito ay mailigtas, sumagot si Master Zuyin na ito ay isang nakamamatay na sakit siya ay hindi natatagal pa ng ilang araw. Sinabi ni Grandmaster Zongchuk na mayroon siyang kilalang napaka-skilled na young man na ang medical skills ay extraordinary kaya baka ito raw ay magagawang mailigtas nun. Gayunpaman sumagot lang si Master Zuyin na iyon ay hindi na kailangan. Ang mamaya pa sa ganitong paraan ay ayos lang naman. Idinagdag na hayaan na lang siya nitong mamatay, dahil baka kapag ka siya ay pumanaw na ay matutuklasan niya ang katotohanan patungkol sa hindi inaasahang kamatayan ng kamahalan. Samantala sa kabilang dako naman, ang envoy ng Yu State ay paparating na sa Qiyang State. Makikitang ang nangunguna sa envoy na ito ay ang grupo mismo ni Shin Lang nasa magkabilang gilid si Dasha at Huang Feng bilang kanyang mga personal na bodyguard, habang ang carriage namang sinasakyan ni Shin Lang ay minamaneho ni Shin Shisan. Hinawi ni Shin Lang ang kurtina kapansin-pansin ang ekspresyon ni Shisan. Shisan sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip ito raw ay kanina pa nagnanakaw ng tingin kay Huang Feng. Ano hindi raw ba kaya na talagang ang dalawang ito ay nagkakaroon ng affair, Shisan kailan pa raw ba ito binigo ng kanyang paningin, siya raw ay walang idea na ito ay mayroong ganito katapang na taste pagdating sa babae. Ang pag-usad ng oras ay naging napakabilis at sa isang kisap mata, 10 araw na ang lumipas. Na nangangahulugang ang envoy group na ito ng Yu State dala ang mahigit sa dosenang ulo ng mga tao ng Qiyang ay papasok na sa mismong Qiyang State. Sila'y agad na sinalubong ng isang hukbo at kapansin-pansing ito ay pinangungunahan mismo ng tinaguriang Hill Princess na si Princess Alanana. Pinalibutan sila, agad na hinawi ni Shin Lang ang kurtina ng iniulat ni Shisan na narito na ang cavalry ng Qiyang, pinamumunuan mismo ng kanilang princess na si Alanana. Hasambit ni Shin Lang sa kanyang isip sabay hakbang pababa na patanong kung ito ba yung future mate ni Domi. Habang nagtanong naman si Princess Alanana kung ito ba ay si Shin Lang, ang envoy na nagmula sa Yu State. Ako nga tugon ng ating bida samantala, 20 araw na ang nakararaan ay mapag-aalamang nakarating na sa kaalaman ng hari ng Qiyang ang patungkol sa ginawang pagpatay ng Yu State sa kanyang mga tao. Ang kanyang pagmumuray umalangaw sa buong sulok ng kastilyo. Ang hari ng Qiyang ay nagngangalang Alugang, sa puntong ito ay sumigaw siyang sabihan si Alutay na mag-assemble ng 5,000 cavalry at mag-launch ng atake sa Yu State. Pakiusap sabat ng envoy ng Su family pakiusap Your Majesty kumalma raw ito, ikalma nito ang kanyang galit at patayin muna ang isang partikular na individual. Pinabuksan ni Envoy Su sa kanyang mga kasamahan ang mga dala nilang kahon na naglalaman ng mga gintong pilak, 100,000 ang halaga. Sino? Tanong ni King Alugang sumagot si Envoy Su na si Shin Lang, ang envoy na nagmula sa Yu State. Fine pasigaw na tugon ni King Alugang papatayin niya ang taong iyon, ngunit still kailangan pa rin nilang magpadala ng mga troops patungo sa Yu State. Pakiusap Your Majesty sabat ni Envoy Su pakiusap patayin daw muna nito si Shin Lang bago ito magpadala ng mga troops sa Yu State, ang Su family ay nakahandang magbigay ng dagdag na 100,000 gintong pilak. Basag ang kung anong bagay na nasa gilid ng hari paghampas niya, tumayo at nagsabing sige. Father Saad naman ni Princess Alanana umano'y pinatay ng Yu State ang kanilang mga envoys, kailangan nilang tadteren ang buong delegation ng mga iyon at gawing nilaga, lalong-lalo na ang Shin Lang na iyon. Iyon daw ay kailangang ma-chop-chop at ipakain sa mga aso, siya ay nakahandang i-lead ang army upang patayin ang taong iyon. Good tugon naman ng hari sabay baling kay Envoy Su nagsabing alam naman na nito ang ruta ng envoy ng Yu State hindi raw ba, syempre tugon ni Envoy Su. Mula doon ay lumipat ang eksena sa kasalukuyan kung saan nagbigay na ng command si Princess Alanana sa kanyang mga sundalo na hulihin ang mga ito tanggalan ng balat ng buhay si Shin Lang, ipakain ng paunti-unti ang laman nito sa mga aso.
Yes Princess, tugon ng mga sundalo. Teka lang Princess Alanana, sigaw naman ni Shin lang, sila raw ay nasa parehong side dito. Ano, hindi raw ba nito nakikita ang taong ito na nasa tabi niya? Ito ay si Dummy, ang magiging husband nito. Natigilan si Princess Alanana sa kanyang narinig. Ano, sambit niya sa kanyang isip. Dummy. Ano, ito raw ba yung ini-arrange ng kanyang master na i-meet niya? Oh my God, talagang ito raw ay napakatangkad, hindi makapaniwalang mayroong lalaking higit na mas matangkad kaysa sa kanya. Hey Dummy, sambit naman ni Shin lang, bakit hindi raw ito tumungo doon upang i-meet ang asawa nito, na mula ng husto si Dasha. Hasambit niya sa kanyang isip habang nakatitig kay Princess Alanana, isang napakatangkad, makapangyarihan at napakagandang babae, ito raw ay ang siyang gusto niyang maging asawa habang buhay. Siya nga pala, bago pa man ang pangyayaring ito, si Dasha ay paulit-ulit na bani-brainwash ni Grandmaster Zongchuk at Shin lang pinapaniwalang si Alanana ay kanyang asawa. Pinahinto ni Princess Alanana ang kanyang mga sundalo pagkatapos ay lumapit kay Dasha, tinanong kung ito ba ang disciple ni Zongchuk. Oo, tugon naman ni Dasha, siya raw ay ang last disciple ni Master Zong. Tinanong si Princess Alanana kung ang nakuha din ba nitong pwesto mula sa kanyang master ay ang panghuli. Ano, sambit naman ni Princess Alanana sa kanyang isip, mukhang ang lalaking ito raw ay isang idiot. Nagtanong siya kung ito ba ay narito upang makipag-blind date sa kanya, nagtanong si Dasha kay Shin lang kung ano ang blind date. Sa pabulong na paraan ay sumagot si Shin lang na iyon ay nangangahulugang pakakasalan nito ang babaeng iyon, matutulog kasama nito at magkakaroon ng mga anak. Oo, agad namang saad ni Dasha kay Princess Alanana, gusto niya raw itong pakasalan, matulog kasama ito at magkaroon ng mga anak. Napahalakhak ang mga tauhan ni Princess Alanana sa kanilang narinig. Sinabi ng isa na malamang na ang taong ito ay isang idiot, subalit sila ay natahimik nang biglang maramdaman ang killing intent na pinakawalan ni Princess Alanana nakatuon sa kanila. Dummy, saad ni Princess Alanana, ano talaga raw bang gusto nitong makipag-blind date sa kanya, pues kailangan daw nitong i-handle ang 3 moves na magmumula sa kanya bago niya iyon i-consider. Sure, tuwang-tuwang sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, umano'y marahil si Dummy ay hindi nagtataglay ng maraming talents, ngunit ang ability naman na mayroon ito pagdating sa pag-block ng mga atake ay napaka-outstanding. Dummy, tapik niya, nagtanong kung ano pa ang hinihintay nito, sige, natanggapin na raw nito ang hamon. Okay, tugon naman ni Dasha. At siya nga ay nakahanda ng harapin ang hamon. Sinimulang isagawa ni Princess Alanana ang unang move, agad na nagpakawala na gawang maharang ni Dasha, gayunpaman ang tindi ng impact ay mababakas. Grabe, sambit ni Shin lang sa kanyang isip, iyon daw ay napaka-intense, ang babaeng ito ay higit na mas fierce pa kaysa sa kay Ningyan. Sinimulan ng isagawa ni Princess Alanana ang pangalawang move, isang napakalaking swing ang pinakawalan, ngunit sa muli ito ay nagawang maharang ni Dasha, though siya ay nagawang mapa-atras sa impact ng atake. Pinagpawisan si Dasha, kahanga-hanga, sambit naman ni Princess Alanana sa kanyang isip, even though ito raw ay mas bata ng 5 taon sa kanya, nagawa nitong mablock ang dalawa sa kanyang mga moves. Bago ang tagpong ito wala rong sino man na kaedad niya ang mayroong kakayahang harangin ang kahit na isang move man lang na nagmumula sa kanya, maliban kay Crown Prince Alute. Gayunpaman, titingnan niya raw kung magagawa nitong maharang ang kanyang pangatlong atake. Ang atakeng ito ay ang tinatawag na Inferno Blade, isang teknik na gumagamit ng malakas na internal energy upang painitin ang blade hanggang sa ito ay maging nakakapaso sa init. Mapapansin ang reaksyon ni Dasha, pinakawalan na ni Princess Alanana ang pangatlong move, though sa muli ay nagawang maharang ni Dasha, ay napa-atras sa tindi ng atake, isang dog-andong ang umugang kasabay ng pag-crack ng lupa, bumaon ang dulo ng blade ni Princess Ningyan sa blade ni Dasha, kapansin-pansin ang pagtagas ng dugo mula sa kanyang kamay, at ang pag-angat ng mga may itim na usok. Hindi makapaniwala si Shisan sa kanyang nasaksihan. Awesome, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, gaya ng inaasahan niya mula kay Dummy. Dummy, saad ni Princess Alanana, since nagawa raw nitong mawithstood ang kanyang 3 moves, sila ay mag-proceed na sa blind date. Nagtanong si Dasha kung ngayon na ba nila iyon gagawin, mapapansing dumugo na rin maging ang kanyang bibig. Idinagdag na ayon kay Dum-Dum ang blind date ay nangangahulugang may kasal, matulog ng magkasama at magkaroon ng mga anak, ngunit hindi niya raw alam kung papaano gawin iyon.
Nagpakilala ang Hell Princess bilang Alan Ana, siya raw ay ang princess ng Qiyang at disciple ni Grandmaster Zuyin. Nagpakilala rin si Dosha bilang Dummy, siya raw ay ang last disciple ni Zongchuk. Not bad at all, sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, ito raw ay isang magandang simula, ang dalawang ito ay talagang match made in heaven.